sa curriculum. Maraming salamat, Binibining Elcho. Bigyan ng isang bagsak sa Binibining Elcho. Ang ibig sabihin ng dominasyon ay ang paghahari ng curriculum sa iba't ibang aspeto ng edukasyon. Ayon kay Hidalgo, sa taong 2000, ang modernong pagtuturo at teknolohikal na pagbabago ang focus ng mga paaralan ngayon. Isa sa mga paksa sa tradisyonal na pagtuturo. Maaari ko ba basahin ang unang bullet? Ayon kay Noah, ang isang libo siya paraan siya ang kaloob-kaloob. Ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo ay nakapokus sa guro bilang isang tagakontrol sa kapaligiran ng mga mag-aaral. Ang ibig sabihin naman nito ay ang guro ay nagiging controller sa isang silid-aralan. Sila ang nangangasiwa o kagabay ng mga mag-aaral. Dito sa tradisyonal na pagtuturo, makikita natin ang spoon-feeding of knowledge. Meron ba kayong idea kung ano ang spoon-feeding of knowledge? Binibining makuha? Para po sa akin, ang spoon feeding of knowledge, ito po yung mga guro talaga yung naghihimay o nagbibigay ng mga halimbawa para ang talakayan o paksang tinatalakay ay mas maintindihan ng mga mag-aaral. Maraming salamat, Binibining makuha. Maraming kumulitya siya ng isang sigawang palakpakan. Binibining Sisoro ay isang ginoong Sisoro pala. Para po sa akin, ang spoon-feeding po ay, ito po ay kung paano ang guro magturo sa kanyang estudyante na kung saan ito ay parang yung parang pinapaliwanag ng maayos at kanyang malapit na talaga na hindi pa napakaya talaga yung topic para maintindihan lamang ng estudyante niya. Maraming salamat, Ginoong Sisoro. Bigyan natin sa Ginoong Sisoro ng sigawang palakpakan. Ang spoon-feeding of knowledge ay proseso ng pagsasalita o pagsasabi sa mga estudyante sa mga paksa na dapat nilang malaman. Ito ay isang makabagong paradigma noong tradisyonal na pagtuturo sa paraan ng edukasyon. Pangalawa ay ang mahuhulay at malikahing visual aids. Kailangan natin na magkaroon ng mga malilikhain at mahuhulay na visual aids. Dahil kapag nagiging maganda ang ating mga visual aids, ay naiingan ang mga bata na makinig sa talakayan natin. Pangatlo ay paggamit ng mga iba't ibang kakapal o maninipis na ito. Saan pa kayo magbigay ng iyong idea o dito? Binibining yung mentor. Alam naman natin may iba't ibang katangian ng mga estudyante sa kung paano sila ito. Ang iba ay maaaring matutuwa sa pamamagitan ng pagbabasa. Kung kaya, natinang na gumamit ng iba't ibang klase ng mga libro, namimitis mga kapal sa pagkakalat ng mga informasyon ng sarili ay mas hinihina na natin kasi kung sa internet kasi, hindi ang iba sa mga informasyon ay hindi totoo, minsan ay hindi swakto sa ating gustong makita. Kaya mas hinihina na gumamit tayo ng mga libro kung tayo ay magkahanap. Maraming salamat, Binibining Lomentigor. Bigyan na isang masigabong palakpakan, Binibining Lomentigor. Tama ang sinabi ni Binibining Lomentigor. Pero ginagamit tayo ng mga maninipis o mga makakapal ng libro batay sa ating edukasyon. So, tayo naman ay medyo malalaki or makakapal na libro at kung tayo naman ay mga makakapal na libro. Ang pang-apat ay manong-manong pagsulat sa pisara ng guro. Iba sa ating pag-aaral sa elementarya ay manong-manong sinusulat ng mga guro ang nais na ipasiwasan sa pisara dahil nais na ito maintindihan ng mga bata sapagkat nasa murang edad pa ang mga nag-aaral sa elementarya. Meron po ba kayong mga katanungan sa tradisyonal na pagtuturo? Ngayon, mapunta tayo sa modernong curriculum. Maaaring bang basahin ang una at pangalawang talata? Ang pangalawang talata
katanungan na curriculum sapagkat ito ay naging matayan o nakakatulong ito na magkaroon ng malalim na pag-unawa ang isang estudyante sa talagayan. Mga halimbawa lamang o mga kagamitan ginagamit sa modernong curriculum ay personal computers, projectors, laptop, cellular phones, at tablet. Pero pa ba kayo mga katanungan sa modernong curriculum? Wala na po. Maraming salamat. Tumako naman tayo sa pangalawa. Kinakailangan po talaga ng mga test kung may natutunan ba ang ating mga estudyante. Kung sa ganun ay malalaman natin na meron silang mga idea at pwede na tayong pupulit sa ibang natin. Maraming salamat Dr. Soro. Ang isip sabihin lamang nito ay mayroong iba't ibang paraan kung paano tayo ng pagkakatutunan ng isang estudyante. Maaaring sa pamamagitan ng pagtatayang pagsasagawa, pagtatayang mahal sa pagsasagawa at pagtatayang tradisyonal. Maaaring itong maging evaluation. Halimbawa lamang ay formative na evaluation o summative na evaluation. Ang pangatlo, maaaring itong basahin. Katangian ng pag-aaral kung paano sila matatanggap sa programa. Ang katangian ng mga mag-aaral kung paano sila matatanggap sa isang programa ay ibig sabihin lang ito, pinipilasin ang isang individual ang pagkakaiba niya sa ibang tao kung siya ba ay karapat-dapat na maging parte ng kurikulum o di kaya ay kurso. Diba sa ating unang taon sa kolehiyo ay umaan tayo ng mga mahabang proseso bago tayo naging sa tiyak na education student. Tama ba ako? Opo. Okay. Ang pang-apat naman ay kagamitan sa pagtuturo. Ito ay makakatulong sa pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante. Ito ay visual aids, PowerPoint presentation, evaluation, pagsusulit, at pagtataya.